Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, November 21 na po, 2025, patuloy po tayong nakamonitor sa banta ng posibleng bagyo na mabubuo sa huling linggo ng Nobyembre. Sa ngayon po kasi ay mas tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o tropical depression ng ating sama ng panahon na minomonitor. Una po itong mabubuo sa bahagi po ng silangang Mindanao at magkakaroon o posibleng magkaroon ng direksyon papunta sa Eastern Visayas hanggang sa ilang bahagi po ng North Luzon. Lahat po ng mga detalye ay ating aalamin. Pati na rin po ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lamang po ako ng pabor na i-like nyo ang ating YouTube channel. Malaking bagay at pagsuporta na rin po yun sa amin. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay unahin na muna natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Pinakita ko kahapon noong nakarang update natin na consistent at hindi po nagbabago ang banta ng sama ng panahon na nagsimula sa week 1 natin noong November 19 hanggang sa 25. Ito po ay mabubuo sa pagitan ng November 19 hanggang November 25, no? Ito po ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. Hindi natin inaalis sa ngayon ng posibilidad na mayroong mabuong bagyo sa huling linggo po ng Nobyembre. Ngayon kasi, ito ay nakikita sa ating tropical cyclone threat potential na ito ay magiging banta sa Eastern Visayas. Sa week 2 naman natin, simula November 26 hanggang December 2, ay nakikita yung chance na ito ay tatawid sa kalurang bahagi ng ating bansa. Nasa medium chance pa rin na maging isang ganap na bagyo. Pero ang chance natin dito mga kaibigan, kung hindi magbabago ang ating forecast track sa susunod na mga araw ay ito may chance o mas mataas ang chance maging isang ganap na bagyo. Sa week 2, merong another LPA tayo na monitor na manggagaling po sa may silangan ng Mindanao pero low chance naman na maging isang ganap na bagyo. So ang nakikita natin dito mga kaibigan ngayon ay yung banta po ng tatawaging bagyong Berbena. Yan po yung inaasahan na huling bagyo na mabubuo po ngayon pong last week po ng Nobyembre. Pero bukod po dyan, meron din tayong weather system na nakakaapekto. Ito po, no, inaasahan na itong mabubuo ng sama ng panahon or low pressure area nagbabanta pong mabuo hanggang ngayong araw po hanggang sa Sabado po ng hapon. Kung hindi po ito malulusaw, posible po itong maging bagyo. Sana ho ay clear sa atin yan at ngayon po ay dapat mapaghandaan natin yan dahil hindi po biro dahil alam nyo naman pag huling bagyo talaga ng buwan yan ay nagiging kategorya din bilang isang bagyong lumalakas, no? Pero sa ating advanced weather forecast mahina naman yung nakikita sa kanya pero may mga pagbabago. Ngayong araw po, inaasahan po no ay medyo yung ilang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng maayos sa panahon pero asahan pa rin natin na malaking bahagi ng ating bansa ay maapektuhan po ng amihan, shoreline at maulap po na kalangitan dahil sa mga isolated rains sa ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, Isabela, Babuyan Islands, Quezon Province, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Province. Dahil po yan sa tinatawag natin na ITCC at mga localized thunderstorms. Apektado rin at makakaranas ng maulap na kalangitan paminsan-minsan at may mga pulo-pulong mga pag-ulan ng Eastern Samar, Tacloban, Bogo, Dinagat Island, Sulu-Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. So ngayon, silipin natin at tignan natin yung tinatawag po natin na radar weather system, live weather system. Ipapakita ko sa inyong mabuti. So ito po no, kung makikita nyo po sa ating mapa, sa kasalukuyan po ay wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually clear naman tayo sa bagyo ngayon, pero hindi lang kasi bagyo ang ating minomonitor. Meron po tayong mga weather system or iba't ibang mga hangin na nakakaapekto at nararanasan natin yung mga pag-ulan nagsisimula sa madaling araw at pabugso-bugso naman pagdating po sa hapon. Minsan uulan, minsan po ay mawawala. Most of the time, ang malakas talagang epekto ay etong shear line, no? O yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Sa ating tinatawag po na forecast weather condition, ito, aalamin na po natin ang mga lugar. Sa area po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan, Isabela, ang Quirino, Nueva Vizcaya,
Yung mga lugar ho na yan ay makakaranas po ng cloudy skies. Kung nakikita nyo, itong mga asol-asol na yan, may mga pula-pula, yan po ay shear line. So, possible impact po nito sa mga lugar na apektado ng shear line ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang shear line po ay salubungan ng malamig na hangin dyan sa may hilaga at malinsangan or mainit na hangin dyan sa may silangan po ng Visayas o yung tinatawag natin na easterlies. Sa area naman po, area pati ng Zamboanga Peninsula, sa may Davao Region, Sacsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko na yan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil naman po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Pag sinabi natin na ITCC, yan po yung salubungan ng hangin sa Northern at sa Southern Hemisphere. Pero medyo humihina na at unti-unti nang nawawala ang epekto po ng ITCC. So eto naman tayo, dito naman tayo sa apektado ng mainit at maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yung tinatawag din natin na easterlies. Apektado naman ng easterlies ang area po ng Quezon, Camarines Norte, at Catanduanes. Asahan natin sa mga lugar na yan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang easterlies ay kaya po magbabaha sa mababang lugar at kahit din magpa-landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anuman pong oras yan. Sa Ilocos region naman po at sa bahagi po ng Batanes ay patuloy naman din makakaranas ng maulap na kalangitan with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So may mga impact pa rin ito ng pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area kung sakali man na magkaroon po tayo ng mga malalakas na mga pag-uulan. Sa nalalabing bahagi po ng Mindanao ay patuloy itong makakaranas na tinatawag natin na partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman po sa ITCC. Actually, yung ITCC po, ngayon kahit humihina na, nagbibigay pa rin siya ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. Nakikita naman natin at nararamdaman natin yan. Pero ang pangunahing weather system ngayon na mas malakas ang epekto at nagpapaulan talaga ay ang shear line na nakikita naman natin nandiyan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Yan po yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Ang nalalabing bahagi naman po, ilang bahagi ng Metro Manila, the rest ng ating bansa, ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay hindi pa rin nawawala sa ngayon at meron silang kontrahan o salubungan po ng northeast monsoon. Kaya nga sinasabi ko, hanggat hindi po nawawala yung apat na weather system na yan, ang northeast monsoon, ang shear line, easterlies at ITCC, ay tumataas naman ang tsansa ng pagkabuo ng magiging huling bagyo ngayong last week po ng Nobyembre. Dahil sa mga sirkulasyon ng hangin, yan yung nag-a-attract po sa sama ng panahon or bagyo o low pressure area para mabuo at mas lumapit po sa ating bansa. Yung mga hangin kasi na itutulak yung pressure ng sama ng panahon na yan or mga LPA, sila din yung isang dahilan kaya nade-develop po ang isang bagyo. So dapat po inomonitor natin kung itong mga weather system na ito ay unti-unting mawawala. Sa apat na weather system na yan, ang unang mawawala po yung epekto ng ITCC dahil medyo humihina na siya. Nakikita nyo naman. Pero ang pangunahing mas malakas ang epekto ngayon ay itong shear line o yung salubungan ng mainit at malamig po na hangin. So ito po, no, meron po tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa shear line. Hindi ito dahil sa bagyo. Yung ibang mga kababayan po natin ang sinasabi sa akin, Kuya, bakit malakas ang pag-ulan sa lugar namin? Meron hubang bagyo? At ito po, paglilinaw, wala naman tayong bagyo na minomonitor. Kung may nakikita kayong mga update na bagyong tatamaan dito sa lugar na ito or bagyong naglandfall na, wala ho, hindi po totoo. Minsan kasi mas tinatangkilik pa ng iba yung mga fake news na update kaysa sa mga legit. So pasensya na ho kung naiano ko dahil may nakita akong update na kahapon, tatamaan daw ng bagyo. Wala naman tayong bagyo sa ngayon. Kaya nga ang nilalagay ko ay typhoon threat o banta po ng bagyo, posibleng malakas na bagyo. Ang heavy rainfall warning natin ay nakataas po ngayong hapon, November 21. Meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Apayao at sa may Isabela.
Ngayong hapon din po ng Biyernes hanggang sa hapon po ng Sabado, November 22, 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan pa rin ang ating aasahan sa Cagayan. At mayroon pong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa Apayao at sa may Isabela. Sabado po ng hapon hanggang sa Sunday afternoon, November 23, 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan pa rin ang aasahan natin dyan po sa may Cagayan. So dahil po yan sa banta ng shear line. Yung shear line, akala natin parang malabagyo ang nagiging epekto dahil talagang yung mga pag-uulan mayat maya minsan ulan, minsan mawawala. Ang hirap po i-predict ngayon ng panahon natin dahil kahit minsan umaaraw, lumalabas po ang haring araw, paglipas lamang ng ilang mga oras, uulan na. Kaya nga po maraming mga kananayan ngayon ang naiinis kasi naglalabas sila. Pag nagsampay sila, mamaya-maya naman, bigla naman pong bubuhos po ang malakas na ulan. Then after bumuhos ang malakas na ulan, aaraw na naman. Yan po kasi minsan yung nagiging epekto ng shear line o yung iba't ibang weather system sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang northeast monsoon ngayon ay nararamdaman na, lalo na ho sa madaling araw at sa gabi basta umihip po yung hangin. Iba rin ang nagiging direksyon ng hangin natin ngayon, babago-bago dahil sa iba't ibang weather system. Pero ang maganda dito, kahit meron tayong apat na weather system or apat na iba't ibang hangin, wala tayong minomonitor na malakas na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Doon po sa aking pinakita sa advanced weather forecast natin at doon po sa ating tropical cyclone threat potential or typhoon threat, yun po ay nakikitaan na consistent na magiging isang bagyo sa ngayon, na papasok po sa loob ng ating PAR bilang isang tropical depression at lalapit po sa Eastern Visayas, papunta po sa ilang bahagi ng Luzon. Yan po yung nasa ating advanced weather forecast, hindi po kasi masyadong nagbabago. So ang tendency nito, dyan po sa Eastern Visayas na naman ang magiging lokasyon yan. Alam naman natin, malaking bahagi ng Visayas, lalo na sa Cebu City, ay hindi pa rin po nakaka-recover sa nagdaang Typhoon Tino. At ang North Luzon naman, kahit hindi naman ito direktang tinamaan ng sobrang lakas ng Super Typhoon Yuan, dahil nga po sa susunod na bagyo na posibleng dumaan dito, kinakailangan po na ngayon ay maging alerto. Yung mga nakikinig po sa akin, lalo na po yung mga elders natin, yung mga senior, lagi po sila nagko-comment at nakaantabay po sa ating update. Maraming salamat po sa inyo. At yung iba naman ay nagbibigay po ng super thanks. Sobrang laking bagay po nun para sa akin at para sa amin po. Maraming salamat po sa inyo. Wag ho muna tayong mag-alala ngayon sa posibleng banta ng huling bagyo. Dahil wala pa naman, malayo pa naman yon at inaasahan po yung banta ng bagyo na masusunod po ay ulitin ko, sa pagitan pa yan ng November 19 hanggang November 25. So diyan po tayo maghahanda. So anong mga lugar? Eastern Visayas ang posible pong kanyang madaanan. Kung hindi magbabago ang track ng weather system po natin sa magiging huling bagyo po na darating sa last week po ng November, ay Eastern Visayas po ang kanyang madadaanan. Kaya ngayon pa lamang po nagbibigay na ako ng babala na dapat maging alerto po tayo dahil hindi pwedeng baliwalayin kahit sabihin natin na hindi malakas ang bagyo na susunod. Yun nga po minsan hindi malakas na bagyo, kapag ito ay nagtumama naman, minsan nagkakaroon ng impact, mas lumalakas. So yung mga lugar na posibleng madaanan nito ay ang Biliran, ang Eastern Samar, Northern Samar, at Southern Leyte. Yang mga lugar po na yan sa bahagi ng Eastern Visayas. At kapag ito naman po ay dumaan po sa bahagi po ng North Luzon, kinakailangan din po natin na maging handa, dahil hindi biro. Wag kasi natin baliwalayin na ano lang yan kuya, mahinang bagyo lang yan, hindi magiging malakas. Minsan ho kasi yung hindi natin paghahanda, diyan nakakabuelo ang bagyo, Minsan hindi natin pinaghahandaan, yung pala malakas o matindi ang nagiging pinsala. Pero pag pinaghahandaan naman natin, nakakaiwas tayo sa matinding sakuna. So ang North Luzon, pinag-iingat pa rin ang bahagi po ng Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan. Ipapaalala ko, yan yung mga lugar na binanggit ko na posibleng madaanan ng huling bagyo
na papasok sa loob ng ating FAR sa last week po ng Nobyembre. Ayan po, no, i-take note po natin yan. Huwag po tayong maguluhan. Kaya po talagang iniisa-isa ko at hinihimay-himay ko po sa bawat isa sa atin para madali pong maunawaan. Tagalog po yung ating explanation at pagpapaliwanag po sa lagay ng ating panahon. Ito po yung mga paalala ko. Kahit wala po tayong bagyo na minomonitor, wala po kahit i-zoom out natin yan, walang nakapaloob na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero may 4 na weather system, maging alerto at maging handa pa rin tayo sa banta ng mga pag-uulan. Yung mga papasok po ngayong araw po ng Friday, uulitin ko, wala mang bagyo pero meron pa rin mga weather system na makakaapekto. Para din clear sa bawat isa, uulitin ko, ito yung mga lugar. So pwedeng isulat, pwedeng kung kabisado nyo naman, pwede natin i-share sa ating mga kababayan. Ang shear line ay makakaapekto sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. So clear po sa atin yan. Ang ITCC naman, o Intertropical Convergence Zone, dyan naman sa may Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogon, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. I-take note din po natin yan. Napaka-importante yan. Para hindi ko na po ulitin, no, mamaya-maya. Ang easterlies sa Quezon, Camarines Norte at Catanduanes. Clear din po sa atin yan. Sa Ilocos Region at Batanes, northeast monsoon naman or hanging amihan. So, yan po. Dapat clear po sa atin lahat ng mga bagay na yan or mga update natin. Yung pangalawang paalala ko, ngayon po, kung kaya nating ayusin yung mga tirahan natin, yung mga bubong, mas maganda na ipako natin ng maayos kahit walang bagyo, kahit walang mga pag-ulan, para lang po paghahanda. Kasi pag meron na namang malakas na bagyo, saka lang tayo mag-aasikaso. Pero mas maganda, may bagyo man o wala, para sa mga unexpected na malalakas na ulan dahil may mga localized thunderstorms tayo, minsan yan po ay unexpected talaga na umaatake or nagpapaulan, ay nakahanda po tayo. Pangalawa, ay safety na pa rin natin ang ating mga importanteng gamit. Dapat meron pa rin tayong go bags, no? Hindi lang yung ginagamit sa bagyo at mga lindol. Araw-araw po yung kailangan. Dapat lagi po tayong naka-alerto. Ito naman, ito napaka-importante ho. Dapat i-take note natin. Lagi ho tayong mag-imbak ng sapat na pagkain, maglinis ng kapaligiran, para kapag meron mga pagbabaha, lalo na po dito sa bahagi po ng North Luzon, na siyang naapektuhan ngayon ng shear line, no? Ilang bahagi din ng Metro Manila, kapag bumugso ang mga pag-uulan dyan, kahit walang bagyo ay kayang-kayang magpabaha basta maraming kalat, no? Pero pag malinis, walang mga plastic na babara sa mga kanal, asahan natin na magiging maayos ang flow ng tubig at hindi po yan babara sa mga kanal. Yun po dapat yung mga gawin natin, maging responsable tayong mga mamamayan ng ating bansa. Minsan kasi yung iba inaasa na lamang sa gobyerno, ngayon puro corruption tayo, bilyon-bilyon nang nawawala. Tapos wala ding maayos na flood control dahil wala nga tayong maaasahan sa gobyerno. Tayo mismo ay kumilos sa ating sarili. At yung panghuli, kailangan po natin ipanalangin sa Panginoon ang sitwasyon po ng lagay ng ating panahon. Yung ating namomonitor po na bagyo na mabubuo sa huling linggo ng Nobyembre, ipanalangin natin na yan po ay malusaw at hindi po mabuo bilang isang malakas na bagyo. Do hindi naman nakikita na yan ay magiging malakas na bagyo, pero pag sinabi natin bagyo o huling bagyo, yan mayroong tinatawag na intensification or mabilis ang paglakas. Minsan, kahit hindi po nakikita sa forecast na ito ay magiging malakas na bagyo, pero yung intensification or biglang paglakas, sa last minute na ito ay maglandfall sa kalupaan ng ating bansa ay pwedeng mangyari yon. So dapat ho klaro sa atin yan. Mahina man or malakas na bagyo, kailangan na yan po ay panalangin natin sa ating Panginoon na instantly or agaran pong malusaw. So sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, yan po muna ang short update po natin sa lagay ng ating panahon. Ako'y lubos po na nagpapasalamat sa inyo at tinatapos niyo po ang ating weather update. Maraming salamat, magandang araw po at God bless po sa inyong lahat.